ikaw ay nakakaranas ng pananakit sa iyong leeg, ang common po na dahilan niyan is due to muscular strain dahil sa maling postura, or sometimes it can be due to stress. Pero alam mo ba na may 5 sintomas na hindi mo dapat ipagwalang bahala sa pananakit ng leeg? Samahan mo ako hanggang sa dulo ng video dahil ituturo ko sa iyo ang 5 red flags ng neck pain at kung ano ang possible na causes nito. Magandang araw po, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy. Masaya ako na nandito ka sa channel ko. Let's start from the very basic. Ang simple cause po ng pananakit sa leeg is due to muscular strain. At ito po ay nangyayari every time na mali ang ating postura. This is especially common para sa mga tao or pasyente na parating nakaupo sa harap ng computer or parating gumagamit ng iyong cellphones. Pero alam mo ba na may 5 red flags of neck pain na dapat mong bigyan ng pansin? Dahil it can be your body's way of telling you to have yourself check. Ito po ang 5 red flags na hindi mo dapat ipagwalang bahala sa pananakit ng leeg. Severe neck pain after an accident. If ikaw ay nakakaranas ng pananakit ng leeg after an injury or accident, this shouldn't be taken lightly po dahil isa po itong symptom ng possible na pagkabali ng buto sa ating cervical spine or pagka-damage ng ligament sa area na ito. Napakahalaga na bigyan ito ng pansin. In an event where there is accident or injury, especially if affected ang leeg, it is not recommended po to move the person or the patient. Let the medic or person from the hospital move the patient. It is very important to immobilize the patient po para maiwasan natin ang paglala ng kondisyon at para maiwasan natin ang tinatawag natin na spinal cord injury. In which case, if ang area na affected is the cervical spine, in severe cases po, pwede ito makapagdulot ng paralysis sa mga kamay at pati na sa paa. Neck pain, fever, and weight loss. If ikaw ay may pananakit ng leeg, tapos may lagnat ka din, if you experience chill, it is best po to have yourself checked. Kailangan mo ng antibiotic because these can be symptoms of an impending or ongoing infection. Napakahalaga na mabigyan ka ng tamang gamot para maiwasan ang paglala ng kondisyon. If ikaw ay nakakaranas ng pananakit sa iyong leeg plus weight loss, napapansin mo that you're losing weight without exerting effort to do so through diet and exercise, mas maganda po to have yourself checked. These can be possible signs of tumor, and although this is not common, mas maganda po na makita ito on earlier stages para mabigyan ng tamang gamutan. Neck pain with numbness, weakness, loss of balance, and loss of bowel and bladder movement. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? It is recommended po na magpatingin ka ng personal sa iyong doktor. If ikaw ay nakakaranas ng pananakit sa iyong leeg plus may kasamang pangangalay, pamamanhid, panghihina ng iyong kalamnan sa iyong braso, sa iyong kamay at sa iyong paa. These can be symptoms po sa pagkaipit ng nerve at ang mga possible na dahilan nito ay iba't ibang kondisyon sa spine. Huwag mo ding ipagwalang bahala if napapansin mo na parati kang natutumba. There is loss of balance or nawalan ka ng kontrol sa pag-ihi at sa pagdumi.
This is a medical emergency po. Kailangan mong pumunta agad sa malapit na hospital dahil these can be symptoms of possible spinal cord injury at kailangan po ito agapan agad. If sa tingin mo nakakatulong ang mga gabay na ito for you to be informed about sa iyong kalusugan. At this point po, I would really appreciate it if ma-click mo ang like button below. Also, if bago ka pa dito sa channel ko, huwag kalimutan to subscribe dahil marami tayong practical tips sa channel na makakatulong at makakagabay sa iyo. Neck pain with severe headache. If may pananakit sa leeg tapos naka-experience din ng sudden at severe na sakit sa ulo, this is very important and this shouldn't be taken lightly dahil in some cases po, ito po ay mga sintomas sa vascular damage and could possibly lead to aneurysm or pagputok ng mga blood vessels sa ating ulo. Neck pain that is worse at night and is not resolved by rest. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Kailangan mong magpatingin ng personal. If ikaw ay nakakaranas ng pananakit sa iyong leeg, the type of pain na hindi ka talaga pinapatulog at night, if nasubukan mo ang conservative management sa pananakit ng leeg, which includes oral pain relievers, paggamit ng hot compress, and even physical therapy, and wala kang na-experience na improvement sa iyong sintomas sa loob ng 4 to 6 weeks, mas mainam po to have yourself checked again by your doctor dahil kailangan po ito ng thorough evaluation because there might be something going on sa iyong katawan. In majority of cases po, to give you peace of mind, ang pananakit ng leeg would resolve with conservative management tulad ng physical therapy at ng pagpahinga. But if you experience ang 5 sintomas na nabanggit ko, please, huwag mo itong ipagwalang bahala at magpatingin ka agad personally. If nakakaranas ka ng pamamanhid sa iyong braso at kamay, the problem may be from your neck. I-check mo ang video na to, may tinuro ako dito na exercise na makakagabay sa iyo. If nakaabot ka hanggang sa dulo ng video, please comment po your age in the comment section below. Dahil ang common cause po ng pananakit sa leeg is osteoarthritis sa spine and this is usually common sa mga pasyente aging 40 years old po and above. That way, mas makakagawa ako ng video na mas makakatulong sa inyo. Maraming salamat po sa panunood. This is again Doc Sherry. Stay safe, stay happy and healthy. God bless you po. I will see you on our next video. Hello po, Doc Sherry po. Sino po sa inyo ang hindi pa nakasubok sa BeFreeze Cooling Gel? Kailangan mo talaga itong subukan dahil napakaganda at napaka-unique ng formulation na ito. In fact, marami na tayong repeat orders, repeat users at marami na ang nag-hoard ng BeFreeze. Napakabango din ito. Pagbukas mo pa lang ng parcel mo, maaamoy mo na talaga ito. And if gusto mong matulog ng mahimbing sa gabi, i-apply mo lang ang BeFreeze Cooling Gel sa iyong leeg, sa iyong upper back at sa iyong lower back. You will feel refreshed po and relaxed the following day. Wala po itong side effects dahil gawa po ito sa natural imported ingredient na Arnica montana extract. If hindi mo pa ito na-check, I will put it in the link below para ma-check mo. At careful din dahil may kumakalat na fake BeFreeze. Ang original at legit na BeFreeze pwede mo lang mabibili sa ating official store dahil ako po talaga ang nag-formulate nito. Ang consistency din nito pwede mong i-spread para makatipid ka nito. Isang box is only priced at 389 pesos and usually magagamit mo na ito sa loob ng isang buwan. Ang original na BeFreeze po ay nakalagay sa isang box.
Tapos, ang fake naman, wala itong box. Tapos, white ang content ng kaniyang gel. This one po is blue-green with lactose beads po to help you feel relaxed. Check mo ang Be-Freeze, check mo ang reviews, nakatulong ito sa iba at pwede ding makatulong ito sa iyo. God bless you po.